Hello. Isang magandang umaga at magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, nagbabalik po si Genius TV, mga kababayan. Kung saan man tayo sulok ng mundo, kung saan man tayo lupalop ng daigdig. Ayan, sana nasa mabuti tayong kalagayan. Walang mga nararamdaman sa buhay. Good vibes lang tayo sa araw-araw. Wag puro negative. Ayan. Mga kababayan, sandali, kalma. Mga kababayan, may napanood akong isang babae na galit kay Mayor Baste Duterte ng Davao. Pinagmumura niya ito. Parang ang itsura ng babae. Papakita ko sa inyo. Minumura niya, "Hoy Baste, ka," sabi niya gano'n. "Ayusin mo ang Davao, wag ka pa late." Sabi niya ganyan. Hindi yung hapon ka lang papasok at uutusan mo yung mga kawani mo dyan sa Davao, at kung hindi nyo kaalyado, hindi nyo bibigyan ng indigent. Yun ang sabi nito. Ito niyong babae, mga kababayan. Ayan siya. Sinasabi niya, mga kababayan, wag ka puro jutes. Alam niyo bang ibig sabihin nun? Parang nagmamariwana. Wag mong susundan ang yapak ng tatay mo. Yan ang sinasabi niya. Wala kang ginawa kundi mag-jutes at utus-utusan mo lang yung mga alipuris mo dyan sa Davao. At sinasabi niya, ayusin mo ang buhay niyo. Sandali ha. Play natin. Tang-ina, ito na yung inaantayin natin. So, meron tayong bagong news ngayon. Mayor Baste Duterte, tang-ina, ayusin mo yung Davao. Ayusin mo yung Davao, hindi yung palit-late ka ng pasok sa trabaho. Balita natin dyan tuwing hapon ka na palagi pumapasok. Huwag kang sumunod sa tatay mo, sa yapak ng tatay mo. Ang ginagawa mo, inuutusan mo yung mga official daw dyan sa Davao, lalo na yung mga barangay officials, na huwag bigyan ng indigency. Yung mga humihingi sa mga kanya-kanyang barangay dyan, pag alam nilang hindi sila kampe sa pamilya Duterte, no? Tang-ina, mas iniintindi mo mag-juice, yun, nagdodroga ha, mas iniintindi mong mag-inom, mag-surfing dyan. Ayun nga, mag-judes at mag-droga. Ay, di ba galit na galit ito kay BBM, mga kababayan? Dahil pinagpipilitan niya yung sinabi niyang kanyang ama na adik si Pangulong Marcos. At parang hindi parang talagang nananawagan siya na bumaba na sa pwesto dahil nga adik daw si PBBM. Eh, ano to, mga kababayan? Tuloy natin. Nagpaka-mayor ka lang dyan pero wala kang ginagawa para sa bansa natin. Lalo-lalo na ikaw yung mayor ng Davao. Unahin mo yung mga Davaoenyo kaysa kung ano-ano yung pinagagawa mo sa buhay mo. Tang-ina, ayusin mo yung buhay mo, Baste Duterte. Huwag ganyan, mayor ka pa naman. Kaya ka nga inelect ng tao eh. Kaya ka na-elect eh. As mayor eh. Para mabigyan mo sila ng ano. But tapos ngayon, tang-ina kung ano yung hindi mo tulad nga niyan. Wala kang ginagawa. Batukan para magtanda, oh. Batukan daw para magtanda. Wala daw ginagawa. Wait. May dumaan truck na basura, mga kababayan, ng ingay ng kalimbang. Ayun nga, sinasabi niya, batugan at walang ginagawa. Itong si Mayor Baste ng Davao, mga kababayan. Mainit to. Sino na nakapanood dito sa girl na to, mga kababayan? Tuloy natin. Po, Sir Chris Garcia, antayin natin yan kasi nakakagigil talaga. Yung bahanga, walang na. Chris Garcia? Tama ba? Na kung ano yung hindi mo tulad nga niyan, wala kang ginagawa. Batukan para magtanda. Opo, Sir Chris Garcia, antayin natin yan kasi nakakagigil. Akala ko, Chris Garcia ang pangalan niya. Mali. Yung nag-comment na nanggigigil din sa mayor ng Davao na wala nga rin daw ginagawa tulad nung nagkaroon ng matinding pagbabaha dyan sa Davao. Wala daw ginawa ang mayor ng Davao kundi puro ngaw-ngaw lang, mga kababayan. Tuloy natin. Talaga, yung baha nga walang na ano eh, wala siyang nagawa eh. Yung baha nga, di ba? Nung nakaraan mayroong ano sa Davao, wala namang ginawa yon.
Walang nagawa ang pamilya Duterte sa mismong mga kaano nila, kasama nila sa Davao. Sa mga nakatira doon, sa mga kapwa Pinoy natin doon, walang ginawa yung pamilyang yan. Kasi iniintindi niyang mag-surf na lang, mag-enjoy sa buhay, magpakaliwaliw. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na. Ayun. Sa pagiging mayor mo dahil Tama, di ba? Kung wala kang ginagawa at kung isa ka rin sa mga batugan sa gobyerno, ay huwag kang nagmamamalinis, huwag kang nagsasalita na akala mo isa kang perfect. Komento ko lang po ito mga kababayan, may magagalit na naman sa akin, sasabihin na naman, magkano binayad nyo? Naku po, tuloy natin to. Napakawala mong kwentang mayor dyan. Baste Duterte. Ay masasabi niya sa mga nanonood ngayon. Cebu pala tayo. So, nagkaroon na rally dito. Nagpatupad ng rally dito si Duterte. Nagawa siya ng rally. Pero wala tayong narinig talaga. As in, hindi umugong dito. Ibig sabihin, walang kumakampi sa pamilya nila dito. Yes, wala, puro papogi lang mga hindot. Totoo yan, Sir Chris Garcia. Puro mga papogi lang yung mga hinayupak na yan. Ikaw salo sa baha, ma'am. Ay, nata ng tubig. Hello! Maayong gabi sa inyo. Ayan, Cebu nga kasi tayo. Wala nangyaring rally dito. Ako yung saksi dito. Totoo yung mga sinasabi ninyo. Yaan nyo, pag ako nakapunta naman ng Davao, mag-live din tayo dyan. Tutulungan natin yung mga Davaoenyo dyan. Okay, syempre, hindi tayo papahuli dyan. Antayin lang natin mag-aral tayo ng trip to Davao. Wala po. Grabe, no? Yung feeling mo, perfect ka. Yung puro ka batikos, pagmumura, mas masahol ka pa pala. Kayo mga kababayan, anong tingin nyo sa sinasabi ni Ate Girl? Malala. Walang ginagawa ang mga Duterte sa Davao. Puro papugi lang. Tapos ngayon, mukhang nanganganib na ulit silang manalo sa susunod na eleksyon. Tingnan natin. Pero sabi naman ni Baste, nung nakaraang napanood ko siya, hindi na daw siya tatakbo uli at ayaw niya na, kahit operan pa siya ng mas mataas na posisyon, ayaw na daw niya. Kakababayan. Pakinggan natin ulit sa ate. Oh, sir, wala na po si Duterte. Wala na si Duterte dito dahil naka-live tayo. Pero kasi si Mayor Baste Duterte, tama, siya ang mayor ng Davao. Siya ang running mayor ng Davao ngayon. Okay, siya yung pinupunan natin na walang ginagawa. Hapon na pumapasok. Sobrang tamad mo. Mas tamad ka pa sa pinakatamad. Ewan ko ba't ka inelect bilang mayor dyan. Utang ina. Ayan, lang ang masasabi ko. Okay, nag-enjoy lang tayo ngayon. Enjoy kayo ngayong gabi. Maghapunan kayo lahat. Ayun na, nakatagpo ng katapat. Babae, si Baste Duterte na isang batugan. At walang ginawa kundi mag-jutes at mag-droga. Puro pasarap sa buhay. Walang nagawa sa Davao. Tingnan natin ang ganap sa 2025 at 2028 kung talagang malakas pa ang Duterte.